Ayan mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Yenski TV po. No? So ayan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Rawis upang mag-scout po mga kalingap. So ayan, meron po tayong nakitang bahay at syempre pinasok na rin po natin para makita po yung kanilang kalagayan. So ayan, nakita po natin sa kanilang sitwasyon po mga kalingap, yung kanyang anak ay siyam po yan at yung dalawang anak ni ate ay sumakamilang buhay na po. Sana po panoorin po natin yung video. Ka-partners, no, nandito po tayo ngayon kila Kuya Van. Magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap. Pakidala po kanyang channel po mga kalingap, Yenski TV. Yes, thank you so much po. Yan, Summer, Northern Summer po, kalingap partners po natin. Salamat po mga kalingap. Salamat po, thank you. Thank you. So yan po mga kalingap, no, at meron po tayong konting nunotad sa ating bagong beneficiary. Sana po panoorin po natin hanggang matapos po. Siyempre, wag po natin skip para malaman po natin yung talagang kalagayan po ng ating bagong beneficiary po mga kalingap. So tara po, pasukin na po natin. Ayan, dito po yung kanilang bahay mga kalingap. Dito kailangan po siguro talaga to ng tulong, no? Dito po natin. Opo. Pasok po ako ha. Pasok tayo mga kalingap. Ay, grabe. Pasok ako ha. Sige po. Dito tayo. Dito mga bulilit. Dito tayo. Dito ka ate. Dito tayo ate. Saan si Bibi? Hindi ka nagkako. Nang una ay magpapakilala po muna ako sa inyo ha. Ako po pala si Yenski TV. Isa po akong charity vlogger dito po sa Northern Summer. Member po ako ng The Great Morainon. Naglilinga po dito sa Northern Summer. Ano po ba pangalan ni ate? Kasi Ermalin Pinya. Ermalin. Opo. Si ate Ermalin. Ilang taon na po si ate Ermalin? Kasi na po. 40. Ano po ba yung sitwasyon ng buhay niyo po dito ate? Pwede niyo bang i-share sa akin kung ano po yung talagang kalagayan niyo dito sa bahay niyo? Dati po, andun po kami nakatira. Tapos, ano po kami dito naglipat. Kasi, dito mahalakad sa para na ng mga bata. Yun, dati ang trabaho ng asawa ko panglaot. Tapos, hindi na siya naglaot. Gawa ng, na ano yung mata niya, malabo na. Malabo na. Matanda na kasi tatay? 62 na po. Ito na. So ikaw ilang taon ka na? 40 na po. 40. Nag-asawa kami nun yung edad ko, ano pa lang, 18. Mas matanda siya ng 20 years. Pero okay naman. Okay naman po. Minsan nakaraos na pagkain. So sa simula nun, anong trabaho ni tatay? Ano na lang dyan ng sampag, yung dumadating na scooter, inaano dun sa bangka. Tapos, Nakaano naman siya ng 6 saka 4. 6 to 4 ang ano niya doon, trabaho. Nakaano naman siya ng 1.5. sa isang araw? Wow, malaki naman pala. No? Pero yun sa isang araw, kaya ngayon nagtatrabaho siya doon. Tapos ano naman siya ulit noon, mga Martes. Ah, matagal din. Opo. Hindi araw-araw po ang ano niya kasi hindi naman kakayanin ng katawan niya. Ganun. So mas okay naman no kasi medyo sakto naman yung pangangailangan niya. Nakakain naman sa isang araw. Hindi kami nakaano ng bahay namin. Sa pagkain lang na ano. Kain. Sa inyo po ba yung bahay niyo? Binili namin po. Binili niyo?
pero hindi to ganito yung binili namin. Kaya na lang yung ayos. Yeah. So, si ate naman, ano po yung trabaho dito? Dito lang po ako sa bahay. Sa bahay lang. Ilan po yung anak niyo, ate? 9 lang. Siyam. Opo. Siya po yung anak niya, mga kalinga. Sabi niya po kanina, bago po tayo pumasok, tanong po tayo sa kanya. No? So, yung sabi niya sa akin kanina, 11 yung anak niya, di ba? Tama po ba? 11, at nawala yung dalawa kasi nga napatay, di ba? Bakit po, ano po ba nangyari doon natin? Yung isa po pong bata na matigawa ng ano daw ng yung hindi ano sa atin, yung ibabang tao. Na ano siya? Anong nangyari sa kanya? Bigla na lang po siya nanginig. Nanginig. Ilang taon siya nagkasakit na? 5 years old. 5 years old. Malaki-laki na pala, no? So, inano siya ng ibang tao. So, yung isa namang anak mo, ano naman nangyari? Bakit? Naisarya po ako. Cesarean. Po, ito lang pong 2023. Bago lang. November po. Bunso mo. Tagal kami dun sa Katarman. Sa Katarman Hospital. 27 years kami. Hindi din naka-recover. Kahit ito yung baby ko, hindi din naka-recover. Paras din po pala sa kalagayan ko po, mga kalingap. Kasi share ko din po sa inyo, mga kalingap, yung mga kalagayan ko po dati sa anak ko ay nikabit din po siya ng ilang weeks or ilang araw po, mga kalingap, no? Mga siguro 3 weeks yata yun. Nandun kami sa ospital ng asawa ko. Pero ayun, pinagpipray ko na gumaling. Tapos isang araw nun, at gumising naman po siya, nag-stable naman po yung kanyang heartbeat. At ayun, na okay na. So, pagka okay po nun, mga kalingap, ay nakauwi na po din kami. Pero yung ano sa kanya is nawala talaga, di ba? Yung sa iyo, ate, no? Nakibit siya, tapos nung na-convulsion siya. Convulsion. Tapos binumbahan po siya. Kumbaga, yung pagkalabas niya, kumbaga wala na siyang pulso. Meron pa po. Kasi ano siya, mababang timbang niya. Maliit siya na 1.9 bata. lang po. Kaya naibibit siya. Kasi Yung mga iba mong mga anak dito, hindi ba sila cesarean? Hindi. Doon lang po ako nakasasarili. Bakit, ano po bang nangyari doon? Bakit po naging cesarean? Gawa ng suhi. Ano po? Suhi. Suhi? Ano yung suhi? Yung paa niya narito sa Sa unahan. Opo. Yung paa ko baga, mga kalingap, nasa unahan po ng kanyang mattress. Oo, so iba po yung unang lumabas sa kanya, baga yung paa. Suhi, yung tinatawag dito po sa kanila, no? So, ayun, kaya po naging cesarean si ate kasi nga po ay suhi po yung kanyang anak. Matagal po yata lumabas, ate, no? Tinusukan ko ako doon, hindi naman ng Hindi, hindi lumabas talaga. Hindi. Kaya na cesarean. Cesarean talaga. Kahit So, nga nung sa pagpa-ultrasound ko, yan din ang sinabi sa akin. na mahihirapan ka talaga. Kaya cesarean. Di ba sa nung una ka palang pagbubuntis mo, malalaman mo na kapag ano yung forma ng bata mo, di ba? Dito sa chat. Hindi mo ba naano yun, kumbaga napahilot, kumbaga sa mga maghihilot? Napahilot ko noon, pero hindi rin po siya na naging normal. Ang ganun po ba? Ganun talaga yung ayun na. Kumbaga nauna talaga yung paa. So yan po, mga kalingap, no, yung talagang kalagayan po ng ating kababayan po dito. Kaya yung mga asawa niya, kaya
nag-aano lang sa pangingisda, no? Kumbaga, Dati. oo, dati sa ngayon, ang trabaho niya ay nag-aano lang ng isda, kumbaga tumutulong sa mga, kumbaga kinakarga nila yung isda, ganun. Hindi na yun din po niya kaya. Hindi niya po rin kaya. Hindi. Kasi po mga kalingap, no, ay yung asawa niya ay 60 plus na rin, senior citizen na kumbaga. Mga kalingap at mahirap na rin pong makapagtrabaho ng mga mabibigat po ng mga Hindi na trabaho. kaya ng katawan. Hindi na kaya ng katawan. Senior citizen na siya dito. So, ayan po mga kalingap at nabisita po natin yung ating kababayan po dito mga kalingap. So, ngayon ate, meron po kaming dala-dalang bigas. Tanggapin niyo po to. Okay lang po ba? Ayan. Salamat po. Tanggapin niyo po ate. Na galing po yan kay Ma'am Erica Alpon at binigay po yan kay Kuya Bal at binigay rin po sa amin dito po at ni Kuya Bal para po ibigay po sa mga kababayan po natin na talagang pasok po sa criteria na karapat dapat mong tulungan. Katulad niyo po, no? Na talagang pagpasok po namin dito sa lugar nyo, nakita po ng head namin na talagang pwede po kayong tulungan sa sitwasyon niyo po dito sa inyong bahay, no? Excuse me po. Matagal na bang bahay niyo ito? Opo, matagal na. Mga ilang taon? Siguro po mga ano na. Sir, plus na ano rin. 30 plus. Tagal-tagal na talaga mga kalingap, no? Eh, yung ano ko ay grade 8 na yan. Ito? Grade 8 na mga Ito kalingap. nga ako kinder to. Grade 2 at saka may grade 1, grade 5. Grade 1? Saan yung grade 1 mo ngayon? Nandoon po may hersip. Sumama po siya. Yaya siya. Pasensya na at hindi kami nakadala ng ano. Kasi meron po kasi nga school supply si Joey the Great na binibigay po sa mga unang pasok sa barangay po. Mga ano, baga yung mga bata na nag-uunang mag grade 1, kinder, meron siyang binibigay. So hindi po namin nadala isa ngayon po mga kalingap. So ayan natin, no? Thank you so much at pinatuloy niyo po ako dito at sinare niyo po yung kalagayan niyo po dito sa inyong bahay, inyong sitwasyon, no? At kung sakasakali po ate, ito po yan ate, tanong ko lang po sa inyo. Kung sakasakali po merong makapanood po sa ating vlog po ngayon ng mga mabubuting puso sa mga viewers po natin dyan, shout out po, no? So kung sakasakali po merong tumulong sa'yo, ano yung gusto mong tulong? Gusto po yung bahay ko. Ano kami. Gusto makatulong ng ano. Kasi marami na kami. Bahay. Sa pag-aaral ko ng mga anak ko. So ayan po mga kalingap, no? Yung totaling pangangailangan po talaga nila or talagang gusto po ni ate na tulong ay yung bahay po nila. Kasi nakikita naman po sa ating vlog po mga kalingap, dyan po sa unang-una sa intro po natin, namonetize po natin yung kanyang bahay ay talagang sirang-sira na, no? So unahan pa lang trapal na yung bahay niya. Bakit po naging trapal po doon banda ate? Gawa po nung bagyo na malakas. Yan na ano yan dyan. Kaya nilagyan lang namin ng kapal. Bagyong malakas? Ano yung bagyo na malakas? Nilagyan po. Yung Yolanda. So matagal-tagal na yun, di ba? Tapos sinundan pa po ulit. So ganyan na yung sitwasyon dyan. So talagang nakakawa po yung kanyang bahay kasi sobrang yung unahan, trapal. Dito naman, yung bubong mo, trapal din. Oo. Nilagyan namin ng kapal. Paano yan pagka umuulan, di ba? Pagka trapal, inaano yan, inaano ng hangin? Hindi naman po kasi nakatali. Nakatali. Ingat, no? So, ayan natin. Thank you so much. At hindi na kami magtatagal, ha? At mag-ingat lang po dito palagi, ha? At magdasal po. Ha? Bye. Thank you so much, no?
So ayan po mga kalingap, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. At sana na matulungan po at makabalik po tayo dito kay ate, no? At syempre gusto ko pong pasalamatan yung mga sumusuporta po sa ating munting channel sa bawat premiere po natin. Maraming salamat po, no? At yun kay Ma'am Erica Alpon sa nagpakulay po sa ating vlog ngayon. Maraming salamat. Syempre kay Manay Anderson, Ted na Malinaw. Syempre Ate Beth Jones, Tita Marcelina, shoutout po, no? At sa bawat outro po ni Joey the Great, maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayo palagi. God bless po.